So, Okay. direct paano kayo napunta ng TVC industry? Okay. I was primarily invited by May Paner, who was um, one of the very active assistant directors sa TVC during the 80s, no? Aha. So, magkasama kami ni May Paner sa PETA, dito sa PETA. So, dito kami nagkakilala. And then, while doing theater, she was doing TVCs as an assistant director hanggang sa nag-in-house siya na production manager sa Electromedia, isang production house dati. And then, naghahanap sila noon ng in-house production manager. Mhm. No? So I joined the company, pero short-lived lang yon, 3 months. I stepped out for a while sa PETA, and then I joined full-time as production manager. But before that, I was already doing, because PETA had a broadcast and film unit before. Mm. No, we were producing drama anthologies, ganon, no. So I was already doing TV work as a production assistant, production manager, assistant director, and then eventually became the executive producer of the series. No? So I was doing production TV work already. And then, so when she invited me to join Electromedia as production manager, I was doing AD work for TVC on the side already. Hanggang sa, there was a time na parang dahil napaka-busy ni May Paner, merong isang project na I had to step in. I had to take over kasi hindi niya magawa yung shoot. So it was my first TVC was for a cooking oil with Mandy Reyes as director. Director. Oh. So yun, that started it. It was 1989. And then, yun na, nagsimula na, tuloy-tuloy na as an assistant director, freelance. Then, bumalik ako ng PETA as a usual staff, and tuloy-tuloy lang naman yung pagiging member. Tuloy-tuloy lang yung pagiging artist teacher, parang gano'n. So yun, yun yung start. So since 1989, 89. yes, I was doing. Kamusta ang TVC noon compared sa ngayon? Of course, noon, film pa ang ginagamit at saka merong dalawang klase, film or video lang. Yun yung form. Ngayon kasi digital na, 'di ba? Ano ibig sabihin ng video lang? Anong Video meaning video camera. video cam? Oo, Ito yung instead mga of dad cam, parang gano'n. oo, So, video film, cam tapos or tape. film. Tape, yung ba yung Yeah, tape? tape. Okay. Pneumatic tape pa yung Okay. ginagamit. So yun yung isang malaking pagkakaiba ngayon. Ngayon kasi digital na. Wala nang film, 'di ba? So yun. So yun yung isa in terms of ano man tawag doon? Resolution of film or video. Ngayon it's all digital. Mhm. So yun yung isang pinaka major difference noon. During that time, mas in a way mas malalaki yung mga budget, no? Kasi like for example, mas madalas mag-location shoot, no? Mhm. Yung ganun. Mas merong silang ina-allot na budget to shoot in a location, yung ganun. Tapos meron ding mga studio shoots, pero hindi pantay. Minsan maraming projects na on location lahat. Kasi meron mga projects na you do it in a location, in a studio. Mhm. Ganon. Ngayon kasi mas madaming nasa studio na, 'di ba? Yung ganon. So like now the production designer would set up a house, whatever. Mock up. Oo, yung ganon, no. So yun yung mga difference, no. Daya. Oo, tapos dati rin mas iba yung mga ilaw, no? HMI dati, hindi katulad ng mga ganito na mga soft lights na, ganon, no? So yun, ang mga LED na, dati hindi LED ang gamit, no? So yun yung mga ganong pagkakaiba noon at ngayon. No? Tapos,
Dati, dati ang casting is of course in person, face to face ang casting, ganon. Pumupunta talaga sila sa studio to do casting, no? Audition Ayun, talaga. Ngayon kasi pwede kang mag-casting yan ng lahat naka-online o kaya nagpapadala ng video sa caster, ganon. Ganon, yung mga pagkakaiba noon at ngayon. Dati, ano na rin, inaabot na rin ng 2 oras ang initial casting na face-to-face nung 80s, 90s. Or more, minsan more. Ganun kadami ang talents. Oo. Kasi minsan kadalasan doon cattle call. So ang dami talaga. Ganun. Madaming mga mahaba yung casting noon. Yun. Sa initial casting direct, pwede naman na, sa palagay mo, pwede na or papayag ka na kahit photo lang muna ipe-present yung Dati, current look? noon nasa ano muna, may yung set card Mhm. ng mga models. So doon muna initially. Pero minsan kasi parang pag very character based yung requirements sa TVC, kailangan kang pumunta sa casting call. Ganun. Of course, dahil sa pag-arte, no? Ganun, oo. Oo. Pero at Yun. least yung sa look lang na hinahanap, pwedeng set card muna, ano? Pag model ang hinahanap. Pero Oo. kailangan pa rin silang, pag mayroong ng shortlist, pinapapunta pa rin Yes, sila in yes. person. Yeah, Ganun. yeah. Para at least mabawasan lang yung kahit first step na initial casting talaga na, sige, yung itsura niya, pwede. Oo. Sige nga, tingnan nating umarte. Pwedeng ganun, no? Direct. Pero meron kasi mga pagkakataon na, kasi nga, iba yung itsura ng talent sa photo, tapos mag-iba naman pala pag nakita mo na in person. Yeah. So, mas reliable syempre yung in person kasi Right. makikita mo talaga kung ano yung lalo na kunyari ang commercial mo para sa buhok o kaya skincare. Kailangan in person yon kasi you have to test the hair, you have to check the hair, you have to check if it's for a skin product, you have to test the Yung ganda ng bala, oo, ganda ng texture ng buhok. yes. I understand. So kaya kailangan in person yung mga ganon. I see. Wow, so matrabaho talaga. Kaya pala inaabot ng 2, 3 or more hours. Yes. Ganun. Wow. Okay. Akala ko dahil talagang sa sobrang dami lang ng talents before. Bukod sa madami. Ganun. Lalo pa kung family, Yes. no? Yes. Ang casting. Oo. Kaya for example, sa isang production house, pag may casting, ang daming tao, ang haba-haba ng pila. Ganon. Kasama pa yung parents, kung may Oo, bata, kasama pa yung yes. Sa projects direct. Kapag may project, ano ba ang scope of work or coverage mo ng As an isang assistant assistant director? director? Yes. Well, ang assistant director is in charge of choosing talents, coming up with the shortlist, and recommending. Kami ang nagre-recommend sa director. Kami ang unang layer of sifting. Okay. Then we will try them out, whoever, depende sa storyboard, sa requirement ng storyboard. Papaartihin mo kung ano yung kailangan sa storyboard, and then we would recommend. Okay, we would recommend, and then pag nag-recommend na kami, may weight na yon. May weight na yon kasi na-test na namin. Tapos the director would view the casting videos, and then he normally most of the time they would agree with our recommendation. And then kung ano yung recommendation ng team, kasi dumaan na kay sa director yon, yun na yung ipapasa sa agency and client. So normally then the agency would have their recommendation or their approval or disapproval, and then saka pa kukuha ng approval from the client. So yun. Pero normally yung mga clients nga, anong sabi ni Direk? Ano dyan ang reco ni Direk? Ganun naman yun normally ang recommendation ni Direk ay nanggaling yun sa assistant director. So ganun yung in a way Pilian. ka-critical ng posisyon ng assistant director.
And then, so yon, in charge kami sa actors, talents. And then pagdating sa shoot, so yon, kami normally ang nagmo-motivate sa artista, nagbablock sa artista, yung gano'n, nagse-set up ng frame, depende dun nga sa treatment ni direct, gano'n. Ah, kayo? So yun, yes, normally, kung ano yung based dun sa input and instruction ni direct, we would handle the shoot, meaning nagpapaandar nung shoot from all aspects, yung gano'n. Pag nag-frame na si direct, sige, hindi ko coordinate mo na yan, gano'n. Make sure all the requirements in that particular frame is available, and gano'n. Mga gano'n. The assistant director would also recommend the flow, the shooting flow, the shot lists, gano'n, no? Tapos, Anong uunahin? Ano? yes, Okay. yung shooting order, no? Kung anong frames ang uunahin, ano yung pagkakasunod-sunod, gano'n. So meaning, iniisip din ng assistant director yung para papaano maging efficient yung shoot, Mhm. yung gano'n. Tapos, ano pa, yun, basically, the assistant director is the one making it happen, all the concept and treatment of a director. So yun, ganun. Together with the other collaborators, production designer, director of photography, yung ganun, no? So yun, makeup artist, propsman, ganun. Yun yung kino-coordinate ng assistant director for the intention, the director's intention to happen. Yung ganun. Pagdating din sa shoot, kami din yung pumupunta lumalapit sa agency producer to get clearance of a particular frame. Okay na po ba? Pwede na approve ba sa inyo? O kung meron silang mga builds na kailangang i-modify mo dun sa whatever. Whether that's design requirement, acting, whatever, ganon. O lighting, yun. Kami ang liaison. So, nire-relay namin yan sa lahat ng Sa lahat ng aspeto. involved. Lahat ng involved na elements. Tapos, so yun, ganun. Ganun yung trabaho namin. Pag wala kayo, Oo. mahihirapan silang kumilos. Yes, because kung walang assistant director, which doesn't normally happen, si direct yun. Ganun. Mahirap yun. Yun. Ganun yung, Nakafocus na siya sa yes. frame, sa acting, sa shot list. Yes. Hirap mo. Yes. Okay. So yun yung scope ng trabaho namin. So, normally, we would handle initial casting and then final workshop prior to a shoot. And that is inclusive of our fee. Fee namin per day, per shooting day. Yun. Minsan minsan kasama pa kayo sa final casting, 'di ba? Oh, Minsan yes. hindi. No, we kasama talaga kami sa final casting bago pa mag-final workshop. Yung final workshop, ang wino-workshop na doon yung approved talents. Yes. Minsan kasi sa final casting, wala pa kayong mga assistant director Caster na lang palit sa inyo Ang tawag doon, it's not final casting. Hindi pa talaga. Casting lang yon. Okay. Casting lang yon. Yun. Memorable project direct. Curious ako. From since you started hanggang ngayon. Memorable in a sense of bigness, because of its bigness. Probably the Lux series of Richard Gomez and Lucy Torres. The shampoo commercial. Oh. That's one. Gaano kalaki to? Naging ano yun marami kasing naging series kasi yun Parang ganon. Several, parang it's a whole major campaign ng Lux. Tapos sa atin lang yan? O nag-air din? No, it was just aired here. Tapos, ano pa ba? Madami naman. Like, the Sprite commercial of Piolo and then, aspiring talent na Tony Gonzaga. Oh, yun. Naalala ko yun. The Del Monte TVC of Sharon Cuneta. Yung first time niyang, basta yung very active, very active na board yun na yung napakapayat ni Megastar, yung gano'n. So yun, yung mga gano'n. Ano pa ba?
Sa'yo Oh, yung sa'yo yung I Love You Piolo. yes. Yes. It was shot in UST grounds. Studio yon. Mga ganon. Ano pa ba? Um, Memorable din yung very first time kong maka-work the legend Elizabeth Ramsey for a tissue paper ad with the real kalabaw beside her. Ah. Ganon. Yung mga ganon. Kaya yung memorable in the sense na it was my first to work with these personalities, and then also first and at the same time you started building a certain relationship with all these celebrities. So yung ganon. Ano pa ba? Favorite, memorable talent, memorable director, Memorable baka direct. merong experience na gusto mong makwento, Um, nakakatawa, nakakalungkot. mem- hindi, ang siguro ganito na lang. Yung siguro yung mga, well, I've worked with, especially yung mga directors of the 80s, directors na nagsimula, even the 80s, I've worked with majority of them. At yung hanggang ngayon, even during the 80s, hanggang ngayon katrabaho ko pa rin, si Direk Jun Reyes, who's considered one of the pillars of Philippine advertising, Yeah. but still very much active. And then, yun nga, hanggang ngayon katrabaho ko pa rin siya. So yun, yung mga ganon. I worked with yung what's this mga I'm just grateful and lucky because I was able to work with different kinds of directors. Yung ganon. Tapos even now, yung mga bago emerging directors na mga bagets, yung nakakatrabaho. Kumusta yung mga Nakakatrabaho ko din. bagets na director? Okay naman din. Okay naman din. Parang ah, ibang ibang temperament na, pero ganun pa rin naman. They would still require the same attitude, discipline, and when in making TVC commercials, ganun. It's just that iba lang yung perspective, mas iba yung ang tawag dito, iba na yung energy, ganun, no? So yun, pero yung siguro yung maganda rin kasi because parang karamihan sa mga directors ay parang nakita ko kung paano sila. I've worked with them when they were just starting, and then before they were able to establish themselves as directors, as full-fledged directors in TVC. So yun. So yun yung isa ding parang nakakatuwa kasi nakita mo sila nung nagsisimula journey sila, nila. yung journey nila hanggang sa ma-establish na silang ngayon na mga full-fledged Hindi directors. naman naging diva. Hindi naman. Wala naman. Siyempre iba-iba ang personalities, iba-ibang mga style, no? Pero ganun, wala namang mga attitude na Sa mga final casting, ano ang common na nagagawa na mali naming mga talents na magandang baguhin? okay. Yeah, look-wise, meron kasi siyempre pag medyo baguhan na talent, parang siyempre yung eagerness, yung eagerness, anxiety, and tension paghaharap sa casting. So nararamdaman mo yon na tense to, ganito, ganyan, no? Tapos medyo hindi minsan meron mga ilan na mga girls na ang kapal ng makeup, casting pa lang, no, yung ganon, o kaya underdressed or overdressed for the part, yung ganon. Hindi Yung mga ganon, yung in hindi character. na-brief properly na, ito yung role na hinahanap, so parang sana, diba, you look the part Right. pagdating mo na sa casting. Right. Kahit initial casting pa lang yan.
Yung gano'n. Lalo pa kung Tapos, final casting. lalo na kung final cast. Hindi, kung final, oo, lalo na kung final casting. Tapos, ano pa ba? Yung level of performance kasi ng mga talents, ng mga regular talents na nang walang training, minsan minsan hindi nakikinig. Yung gano'n, 'no? Hindi nakikinig, ah, Siniseryoso hindi masyado. naman, no, not being serious, kundi parang siguro meron na silang preconceived, oh, ganito, yung gano'n, yung Ah, hindi sila kasi like for example, in final casting, when we do casting call, we would give instruction. right. 'Di ba? So sometimes they're not listening. So hindi nila na-absorb talaga kung ano yung hinahanap, kung ano yung dapat gawin, yung gano'n, 'di ba? Or yung changes na gusto mo na Oo, yung after them gano'n. doing Yes. Tapos, um, um, yung very yung lumaki sa generic kind of TVC acting. activity acting na parang, oh, yung pagkain, yung ano agad, yung very ano Malaki na, agad. tawag dito, naka naka yung naka-template na, naka-default na yung smile, yung wala ng Ah, truth, yung gano'n. Yung wala mga ng gano'n, feeling oo, kahit wala ng papaano. feeling, hindi na organic, hindi nagiging in the moment, yung gano'n. Tapos marami din sa mga talents yung kasi lalo na 'pag family or group, yung parang masyadong kanya-kanya, yung, bahala ako, ako lang yung hindi na nakiki-relate, hindi na nakiki-ensemble acting, yung gano'n. Hindi Yung mga gano'ng nakiband tipo, oo, muna. hindi na yung kasi when you're doing a scene with other people, you need to be sensitive enough to be with your co-actors. Yung mga gano'n, 'di ba? Yung parang masyadong, I me, myself, siksuin ko lang yung gagawin ko, yung gano'n. Hindi na nakikibagay, nakiki-feel hindi na nagiging sensitive dun sa energy ng iba, yung gano'n. So Yung maganda mga gano'n. dalhin din nila yung kasama ano? Yes, yes. Lalo na kung if the scene is an ensemble, that will involve an ensemble, a group of friends, a group, family, whatever, yung gano'n. Yun, mga gano'n. Tapos ngayon sa, post-pandemic dahil ang mga minsan ang mga workshop nasa Zoom na lang, karamihan marami sa mga talents na siyempre hindi masyadong techy. So, hindi nila alam na sana 'pag casting or kahit anong casting or workshop 'yan, sana naka-eye level, tapos landscape, Landscape? yung gano'n. Tapos sana kahit wala silang ilaw na ganito, kahit sana nakaharap sila, may ilaw ang face nila. Kasi kailangan palagi namin tinitingnan ng mata. Kailangan nakikita namin ng mata. Kasi Okey. kung madilim dito, wala. Madja-judge na yung performance mo because of that. Gano'n. Tapos sana yung background mo hindi yung may sampay, may whatever, may mga Distracting. oo, anything distracting sa likod mo. Sana kaya ni-require sana neutral, malinis yung likod mo, gano'n. Kahit pa nasa kwarto ka, yung gano'n, whatever. Kasi 'di ba nung pandemic talagang nasa bahay lang tayo Ayun. yung mga gano'n. Yung mga gano'ng hanggang ngayon kino-correct pa rin, 'no, yung gano'n. Yes, kasi nga hindi naman sila nasabihan. Siguro yung agent hindi naman nasabihan or yung gano'n. Kaya normally, I would remind the caster, kunyari minutes before a Zoom call for a casting, I would remind the caster na, "Please make sure sabihan niyo yung talents 'no, sana ganito na, landscape, neutral, may ilaw ang mukha," gano'n. Eye level. Hindi puwede nakagano'n, ang Right. camera nasa baba. So puro ano tawag dito, Double chin. double chin ang makukuha mo do'n. So Ilong, dapat, oo, butas ng ilong, hindi 'yun flattering for, any talent. So Yeah, kailangan, kahit si Aga Mulak pa yan. oo, kahit, sana eye level or a bit higher, gano'n. Sana gano'n yung framing, gano'n. Okey, 'Yun, gano'n. madalas pa rin pala yun 'no? Meron pa rin mga instances na ang hindi tama yung posisyon ng mga camera nila, gano'n. Tapos, siyempre hindi you don't expect naman all talents to invest on
a phone holder, yung gano'n. Siyempre naka-improvise siya, nakapatong niya sa kung ano-ano mga libro or whatever para tumaas, yung Pero gano'n. direct, actually, they should. Kasi magkano naman ang Oo, TF? oo. Magkano ang TF sa project? Hmm, Tapos magkano lang ang phone correct. tripod? Mapakamura na sa Green Mura na Hills nga. na napakadami. Yes, Actually, mas yes. mahal na ang Green Hills eh. Yung mga online shopping, Online. mas mura na. Yes, yes. So So parang yun, wala nang excuse. correct. Pero, hindi naman Lalo na mapili. kapag ang laki ng sweldo, bakit hindi ka mag-invest ng katiting? Yes. Diba? Yeah, gano'n. Pero nasa agent din kasi yan, eh. Kaysa yung kailangan pini-prep mo rin yung iyong Right. talent. Trabahuhin ulit nila yung talent Oo, nila. trabahuin para hindi lang para hindi lang yung tagatawag o tapos hindi na brief properly yung talent kung ano talaga yung requirement. Kasi sayang yung effort, sayang yung oras ng lahat. Kasi papapuntahin mo sa isang casting, itsura pa lang, hindi naman yun ang hinahanap. So, Right. bakit mo papapuntahin, di Right. ba? So, kailangan merong proper orientation. O, naghahanap daw ng ganito, ganito, ganyan, ganyan. O tingin namin, pwede ka, punta ka, ganon, ganon. Ito yung details. Minsan may nagpapadalang agent na sa message pa lang makikita mo na Oh, hindi naman ako 'to, pinapadala. oo, 'di ba? Gano'n. 'Yun, Kilala mo ba ako? O nakita mo lang precisely, yung age ko? Fit yung age ko precisely. doon? Yes, gano'n. Kasi kahit naman 27 ka, pero ang itsura mo mukhang 35, so hindi ka papasa, 'di ba? Yung gano'n, 'di ba? Yung gano'n o kaya mukha kang 35 pero puwede ka pa ring pumasang 27, Yapi, no? 28, yapi o 'di yung gano'n. Yung mga gano'ng preparasyon ba prior to a casting. Yung kailangan kasi alam nung caster at nung agent, properly inform everybody kung ano yung requirement. Sa Gano'n. experience mo direct, ano ang pinakamaraming ah, project for an age bracket? Yapi ba? Kids ba? Iba-iba. Family ba? Ngayon Pantay-pantay. ngayon ngayon, Pantay-pantay. depende sa product. Mhm. Kasi bihira na ngayon ang lifestyle. Ano ibig sabihin? Lifestyle meaning, for real estate, yung binebenta mo, of course, there's a product, a real Okay. estate, for example. So, lifestyle yon. Okay, okay. Gano'n. Kadalasan families kasi it's all about consumer goods, Mhm. meaning food, gano'n, Food, food, beverage. beverage, anything na you use on a daily basis. So yon family yon. Hair, it's all women, no? Normally, young women, no? Tapos, kung depende, kunyari, mayroong mga energy drink, so mga lalaki 'yon or mga beverages, juices or Yeah, gano'n. yeah. Eh, di ano 'yon, normally young people 'yon, 'di ba? Yung mga teenagers So 'yon. marami pa rin, family, yuppies, no? Covered pa rin. Mm. Madalas pa rin ang projects for them. Yes, yes. Lolo, lola, hindi masyado. Depende, depende. Kung Kung drug, pharma, pharmaceutical, 'yon kasi 'yon medyo ang spectrum nun medyo malawak. Kasi they would, for any pharma would cater to older people, middle age, and then bihira naman ng pharma unless it's a vitamins for kids. hmm. So then they would require kids and families. Gano'n. Direct going back dun sa final casting na usapan, yung mga kailangan namin i-improve, meron bang acting workshop for TVC? Merong mga ilang casters na nagko-conduct ng mga workshops for beginning talents. Pero wala pa specifically acting for TV commercials. No, none. Bihira. Madalas, theater workshop, Okay. 'yon. Or acting workshops, 'yon. Ang PETA ba may baka mag-o-offer ng hindi acting, I mean hindi for stage na acting workshop? Um,
None of the moment because our core competence is theater. So, yeah, like ngayon, yung mga yan, mga bagets, may children's theater, may teen theater, may theater workshops for adults, mga ganun. Kasi nga, theater pa din. It's not meant for video Mhm. or film. Kaunti rin kasi ang ano, ang requirement, ang need. Oo, oo. Tsaka hindi, at the same time, ang tawag dito, ang ang pinaka-core naman of acting for film or TV commercials is theater. Yun naman talaga ang ano ang pinaka what's this? Basic. Mhm. So, pag nakapag-theater workshop ka na, so madali na sa'yo. Meron ka ng tools on how to act for video, mga konting adjustment na lang, yung gano'n. So magandang ah, simulan na rin sa theater na rin. Training mo Kasi talaga. a-adjust Yes. na lang eh. Yes. Yes. Ano ang difference talaga ng adjustment na lang from theater to When you TVC? when you're acting for theater, because your recipient or your audience theater is in a large venue. Ang acting for TV is your recipient is just the camera. So you act accordingly to the lens. Okay? So hindi mo pwedeng ang lens mo, for example, 50 millimeter, tapos ang laki-laki mo gumalaw, edi lalabas ka sa frame. Unlike in theater, because your audience is in a big space, whether that's a 200-seater theater or a 400, 800, then you would adjust to that space. Eh, yung space naman ng TV, maliit lang eh. So you act Okay. accordingly. So yung ang madalas kong sinasabi sa mga theater actor na nagti-TV, ng TV commercial for the very first time is, you act for the lens. Okay. Ganon. So yun. Tingnan kung tight shot or wide Yes. shot. Yes. Okay. Ganon. So yun Not ang like sa theater, always wide shot. always wide. Kasi wala namang close-up sa theater. Ganon. Yun yung dapat inaalam mo yun as a talent. Ano pong lente, ano pong gano'n, oo, Ilang yung camera. kaya ka binablock ng assistant director, "O dito ka, ito yung marker mo, ganyan, ganyan. O tapos be aware of where your camera is. O ang camera mo nandiyan diyan, pero ang kausap mo nandito." So adjust ka. Hindi ka pa puwede, hindi in real life or in theater, 'pag nakikipag-usap ka sa isang other character, 'di ba ganyan ka normally makikipag-usap. But it's because there's some camera there, then makikipag-usap ako ng ganito. You know what I mean? Gano'n. Right. Because I'm acting for The the camera. lens. The lens. Okay. Yes. Not just for camera, for the lens. Because the lens will vary. Gano'n. Oh, right. Yeah. Kung gaano ka tight. Gano'n ka tight, gano'n ka wide, gano'n. Yun. Nice. Tapos, ano pa? Yung, di ko alam kung sino kasi nagpauso na ginagawa sa casting. Yung yes acting. Which is, I find it very... What do you think of it? Are you for it or? No, I'm not for it. Because you're not helping the talent understand the whole concept of acting. Acting is all about reacting to ang impetus, and that's why you're able to react because there's an impetus, and the impetus is knowing the basic, the where, why, what, where, checho. Kailangan may context at saka merong pinanggagalingan yun. Hindi ba pwedeng yes, saan galing yung yes? Exactly. Yes, masaya. Why? Ganon. Why? Okay. Yes, galit. Bakit? Yun naman tinuturo sa theater. Always, the director would always ask the actor, why are you going there? Why are you saying that line? Why are you reacting that way? So, kailangan i-impart yun sa talent. Kahit pa TVC lang yung ginagawa niya. Ganun. Itatanong ko yan sa sa caster. Dahil talagang
tuwing nakakatanggap ako ng casting requirement, tapos yun ang isang nire-require nila na ibigay, napapakamot talaga ako eh. Saan ko ibabase? Yes. So, So, kailangan mas bigyan mo ng situation. For example, ayun ba, pag nagka-casting kasi bigyan mo ng sitwasyon. Galing ka sa opisina, pumasok ka, gabi na, chuchu, tapos nakita mo, merong nakabulog ta sa harapan mo, di may context, di makaka-react siya accordingly. Bibigyan mo pa ng detalye. O yung nakabulog ta, pusa mo. Alam mo yon. Then, di makaka-react ka dahil may context yung reaction mo, hindi yung, yes, na nagulat. Yes. Ah, bakit ka nagulat? Ano yung sitwasyon? Yung gano'n, di ba? So, yung mga gano'n. So, it's such a no for me. Kaya iritang-irita ako dun sa napapadala ng casting. Kaya, di ba, gano'n. Naka-yes acting. Kahit naman hindi na sino, nila tinanggal. makaka-yes eh. Kahit naman sino. Pero mas may lalim kasi at mas organic, mas mayroong truth pag nabibigyan mo ng sitwasyon yung pinapagawa mo. Right. So para malinaw, hindi kayo ang humingi nun sa amin. No? Kasi hanggang ngayon, direct, nakakatanggap ako ng casting brief na may ganun. Hindi ko alam kung sino sa mga AD ang napasimuno niyan. And I'm sure it came from an AD. I don't know who. Baka caster. Pwede rin. Tingnan natin, malalaman natin. Oo. Tatanong ko sa caster. Oo. Pero definitely hindi ako. Yes. Hindi ko yan inimbento para mangyari lang yung makita mo lang yung range of emotion na pwedeng magawa nung talent. Ganun. I think nakita ko naman yung parang ang hinuha ko is kaya naipauso yan para makita mo yung range of nung emotion na pwedeng gawin. Anong itsura lang niya? Oo, pero hindi mo siya natutulungan. Yeah. Kasi nagiging superficial. Nagiging mechanical. That's the term. Mechanical. Yes, masaya. Yes. Yes, galit. Yes. So ako, isa lang binibigay ko pagdating sa ganyan eh. Yes. 'Di ba? Kasi ngayon kasi nag-develop na rin at nag-iiba na rin yung requirement ng mga actors ng agency, ng mga boards for that matter. Kaya nga minsan, 'di ba, karamihan ngayon sa casting, sana taga-theater. Right. Pati Diba? caster. Oo, 'di ba? Yung casting brief pa lang, sana yung nyo, mga taga-theater. Bakit? Kasi yung mga taga-theater na merong tamang training ay Agree. makakapagbigay ng mas organic na performance, mas natural dahil naging mas raw yung mga emotion na nabibigay, may personality yung ibinibigay na klase ng interpretation dun sa role. At dahil yun din ang hinihingi. So nag-level up na rin yung requirement. Nag-level up, naging sophisticated na rin yung hinahanap. Hindi na lang basta magandang mukha. Diba? Yung ganon. Kasi for example, pag theater, ibig sabihin, meron niyang nakapag-training yan na makakapag-dialogue, makaka-react accordingly. Kaya sila naghahanap ng taga-theater. Right. Kasi kung hindi yung alam na yung gagawin sa sitwasyon. Pag hindi kasi trained, walang theater background, walang theater training, or a regular talent you wouldn't know how. Agree. Tapos nagiging complex minsan yung character, yung requirement. Naghahanap na ng iba't ibang nuances. Oo, naalala ko noon, direct, merong isang coffee ad. Tapos, yung guy, alam ko, theater guy siya eh. Dahil, siya acting head. Talagang, ang haba nung eksena, siya lang, tuloy-tuloy yung ginagawa niyang facial expression, reaction. Galing. Sabi ko, oo. Theater guy lang ang makakagawa nito. Or talagang, hindi theater guy, pero
swerte sa galing. Oo. Kasi meron naman din talagang meron ka ding ma-encounter na walang training pero may likas na galing. Yes. Pero open din sa yung naiintindihan rin kung ano yung requirement. Yung gano'n. At saka nakaka-adjust kapag may change sa Yes. instruction ng Yes. assistant director, 'di ba? Yes. Talagang likas na magaling kahit Correct. hindi Kahit formally pala trained. hindi formally trained. Meron din naman mga gano'n na mga gifted, Right. gano'n. Right. Yung they're really meant to be performing, yung gano'n. Pero I don't believe na I'm sure one way, siguro nung high school yan or nung kabataan yan, nagpe-perform na Kahit yan. papaano, Oo. ano? Kahit hindi pa formal lang training, pero na-expose na yan sa performance. Siguro, Na-expose na yan Hindi sa... niya naalala nung maliit Oo, siya, gano'n. pinag-theater siya ng Oo. parents niya, no? Kaya acting niya sa ano, drama, school plays, Right, mga gano'n, right, 'di ba? right. So in a way, may exposure sa performance, 'di ba? Maaaring hindi siya formally trained, hindi yung gano'n, pero Mm. meron ng certain exposure, gano'n. Yun, gano'n. So direct, ano lang, tips for us on how to improve. Continue learning by attending workshops, watching plays, watching movies. Meron ba direct, specific workshop For theater na acting, as in theater acting? theater Wala acting. namang iba-ibang klaseng theater. Merong iba't ibang school of thoughts in acting, acting for theater. Okay. Iba-iba. Ano yung mga yun? Marami. Merong Meisner School of Acting, may Stanislavski, may Stella Adler, may physical theater, may iba-iba. Ano ang masasuggest mo? Kung gusto nila ng TVC, alin sa mga yon ang pinakamalapit? Ang pinaka-common naman dahil siya naman ang nagpasimuno ng nag-develop ng isang method sa acting in theater is Stanislavski. Okay. So yun. Yun. The- And karamihan ng theater people exposed sa Stanislavski method. Ang PETA, Stanislavski. Okay. Ganon. Nice. Yun. And then we were also able to develop our kind of yung approximation ng Stanislavski method. Ganon. So yun. Sino-sino direct ang AD natin sa TVC industry na nagtuturo din dito sa PETA? Oh, well, the late Jojo Atienza. Oo, si Tay. Yes. May Paner. Okay. And then, si Doreen Bernal is from theater. Gantimpala theater naman siya. Sino pa ba? Joshua de Ocaresa is from theater. Mara Marasigan is from theater. Shane Lihaner is from theater. Sino pa ba? Si Christy Galiaga, I think, was exposed in Bacolod, doing theater in Bacolod. Yon. Ronnie Bertubin is from Gantimpala. Sino pa ba? Yon. Karamihan naman sa amin are ang background theater. Meron bang school or on how to be an assistant director? Wala. I mean, how to be an assistant director? Wala. There's no formal school. The younger AD, some of them or most of them nag-apprentice sa mga senior ADs. Like for example, sa akin, ang naging apprentice ko na dati, June King, Tony Pet Gaba, and then si Randolph Longhas na ngayon ay director na ng UXS. So yon. Tapos si Jojo, mentor nila Joshua de Ocareza, Paulo Maderal, Direct Marvel, and isa pa. Sino to? Forgot his name. Basta isa pa. Yon. So mas maganda mag theater ka muna and then apprenticeship. Yes. That's the
parang so parang yung schooling mo to be an assistant director mas by exposure. Right. Hands-on. Hands-on kasi nakikita mo kung paano. Actual talaga. Mas madaling matuto. Yes. Yun. Yun. Pero there's no formal school on how to be an assistant director, specifically for TV commercials. Yan. So, ano kayang may expect ng new generation of TVC actors sa'yo pag nakita nila ikaw? Ano sa palagay mo ang mga like for example yung mga young ones talaga? Si Direk Melvin ba paano ngayon? Mas nag-mellow pa? What? How are you now? The same. Talaga? Na-maintain mo? Yeah, I guess so. Yeah, wala naman. Kasi our task, kahit baguhan ka pa or seasoned ka, is for you to be able to perform. Okay. So that's our task. So we would help you deliver what is required of you. So that is our main task. So walang kinalaman kung baguhan ka or something ganun or seasoned ka na. Our task is to help you perform. Madalas kita makatrabaho dahil magaling ka sa bata no. Kasi nakikita ko kung paano ka mag-direct sa mga bata I mean, mabait, iba-iba kasi yung trato depende kung mag-a-adjust ka rin sa edad. Ganun, mag-a-adjust ka sa personality, mag-a-adjust ka sa yung ganun, 'di ba? Hindi po pwedeng yung one size fits all. No. Kasi normally, for example, if it's a kid, depende kung ilang taon pa yung kid. 4 years old ba? 5 years old? 7 years old. Kasi may pagkakaiba yon. Ang 7 years old mas makakaintindi. Ang 4 years old, ibang manner of pakikipag-usap doon. Kasi dapat hindi una yung pagpili mo ng words, hindi complicated when you're talking to a 14-year-old or gano'n, 'di ba? Ina-adapt mo rin, inaayon mo kung sino ang kausap mo. Kaya ako natanong yun kasi excuse me. Sa ilang beses na nakatrabaho kita, wala akong nakitang natarayan o nasigawan or napanlisikan ng mata Kaya ako natanong yun kasi meron akong isang madalas makatrabaho na bata na nagulat ako nung natarayan or napanlisikan siya ng mata ng isang AD na sabi ko, yung hindi siguro sila lang match, hindi siguro pambata yung yung assistant director kasi sabi ko, ilang beses ko na nakatrabaho tong bata na to I mean, never ko nakita na problema sa assistant director to. So may ganun din ba na training ang assistant director na pambata pa? Wala naman. Okay. Wala naman. Okay. Wala naman. Walang specialization, parang ganon, wala. Okay. Bagay-bagay lang din talaga. Tsaka, yun na nga, kung ikaw ay AD na ang primary goal mo ay kailangan mag-perform yung lahat. Kahit pa hindi mo yun inireko. Diba? Meron ganun Kasi meron kahit nag-reco ka, hindi yun yung in-approve ng kliyente kasi mas prefer na ganito. O di ba, kailangan mong trabahuin yun. Diba? Kesa dun sa, kaya ka nga umuupo, ang assistant director umuupo sa casting. Kasi kami naman ng directly involve, interact sa talent. So, kung ayaw namin pahirapan ng mga buhay namin, doon na kami sa pipili sa madaling. Una, kahit hindi ka naman talent, kahit hindi ka pa hasa, as basic as nakaka-follow ka ng instruction. That's a plus side already. Okay. Magiging madali ang life. Not just for me as an assistant director, but for the entire shoot. Kasi pag
pag medyo problematic yung na-approve na talent, tatagal ang shooting. Tatagal ang shooting, ergo, mag-overtime, ergo, may gastos, yung ganun, may domino effect. Yes. 'Di ba? Eh kung mabilis at maano yung talent, eh di konting mabilis lang ang mga bagay-bagay, yung gano'n. So yun. Tama. Less gastos. Oo, kasi ako for example, as an AD, alam ko kaya ako binibilisan kasi alam ko kung magkano mag-put up, mag-invest na isang TVC material. Alam ko na 'pag ito binagalan ko o mag-o-overtime 'yan, gagastos ang produksyon, magbabayad ng overtime. Ngayon, tapos ngayon pa nung nag-pandemic, naging strict na 14 hours lang, maximum 16 hours. So kailangan kong i-manage 'yon at pakilusin lahat kasi meron tayong sinusunod na dapat sa isang shooting day, maximum ito lang ang oras na meron tayo. Nasusunod pa rin ba, Direk? More or less, pero meron mga exception to the rules. Ganun. Okay. Meron pa rin mga lumulusot, pero can you do? Diba? So yun. If you are an AD, you're not just concerned about, and then you have to look at the whole picture. You're just a part of the whole ecosystem. And apparently, your task is very crucial because you run the show. You set the pace. Ikaw ang nagdidikta, ganito, habang habang kinukunan mo to, PD, yung susunod na frame, ready nyo na, food stylist, susunod kailangan ko ng ganito ng potahe, eklat, ganon. Kakain yung mga susunod na eksena, o yung ano niyan, yung spitting bowl niyan, yung ganun, ganun. Kasi, para habang ginagawa mo tong frame na to, nagpe-prep sila so that wala kang lull time. Pag approve tong frame na to, pasok next. Next frame, next scene. Ganon. Next ready. scene, ganon. Para pag nagpalit ng damit ang talents, balik na Yes, ulit, yes, tuloy ang yes. galing. Ganon. Iniisip mo yon as an assistant director. Time management. Yes. Yeah, no? Time management and making the people be on their toes so that they can deliver and finish everything on time as scheduled. Okay. Yun. Thank you, Direk. Thank you too.